Bukas nga, magre-request ako sa Konseho ng Maynila to declare the state of calamity, and the reason behind, yung 896 barangay, magkaroon sila ng access to calamity fund. Daan-daang pamilya ang nananatili sa evacuation centers sa Maynila habang ilang kalsada pa rin ang hindi madaanan. Ayon kay Mayor Isko Moreno, idudulog niya sa konseho na ideklara ang state of calamity sa buong lungsod upang makakuha ang bawat barangay ng calamity fund. At magamit nila yung pantulong sa kanilang barangay. At the same manner, the city government. So after those requirements of law, we will act on the matter as an additional support. But for now, they have support. Pagtitiyak nito, patuloy na umuusad ang food, medical at maging financial assistance para sa mga apektadong individual. Samantala, ayon sa ilang residente, sanay na sila sa ganitong sitwasyon dito sa Baseco Port Area sa Maynila. Ayon kay Tatay Faisal na nakatira sa playa sa Baseco, nang umabot ang tubig hanggang sa kanilang higaan kagabi, napagdesisyonan na niyang lumikas. Hudyat na rin anya iyon na mataas na ang tubig sa kanilang lugar. Taon-taon. Minsan sa isang taon, 3 beses kami nag-evacuate. 2, ganun. Sanay na kasi 17 years na ako dito. Si Jerilyn naman, sanay na rin anya sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang kaibahan ngayon, kabuuanan na niya kaya doble ang hirap sa paglikas. Mahirap po kasi gawa ng dala-dala mo patyan mo, tas bit-bit mo pagamit mo, nagalalaglag na nga yung bag. Dahil sa hirap ng baha, mga kati-kati. Sabi ng asawa ko, kung dito na daw po mga sakit yan ko, isusugod na lang daw agad po ako sa ospital. Wala naman po kami kasi mataas pa po talaga yung tubig sa dun sa bahay po namin. Siniguro naman ng mga social workers na nakadeploy sa iba't ibang evacuation center sa Maynila na patuloy silang nakamonitor sa kalagayan ng evacuees habang binibigyang prioridad ang vulnerable groups gaya ng buntis, matanda at may kapansanan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.